Gumawa nga pala ako ng bagong bahay ng aking mga manok. After that, meron nga pala akong tricks kay Trixie. Ngayong araw nga pala ay gagawa ko nga pala yung mga manok ko ng bagong bahay nila. Bale, kakalasin ko nga muna yung bubong nito. Siya nga pala mga katampi, dating kulungan niya ng aking mga kalapate. After that ay bubuksan ko na nga pala itong bubong. O diba mga katampi, sobrang dali lang. Bale, ganyan nga pala ang itsura niyan mga katampi after 1 year. O diba mga katampi, sobrang kalat kaya naman lilinisin ko. So ayan mga katampi, malinis na. Tapos lalagyan ko nga pala ng mga buhangin. Buti na lamang mga katampi, meron ako na itago dito mga chicken wire. Gagamitin natin kasi yan mga katampi para matakpan yung mga malalaking butas. Para sa ganon na hindi makatakas ang ating mga manok. So ayan mga katampi, okay na. Ganyan nga pala kalaki yung butas nila. So ayun mga katampi, ito nga pala yung finished product natin. Tapos naglagay nga pala ako ng tugtungan nila pati nest box. Ang kulang na lang ay pangbubong. Kaya naman kagad ako pumunta sa aming mini taytay. Dito nga ay may nakita kagad ako ng pangbubong. Kaya naman pinabuklat ko ito para makita ko kung gaano kahaba. Syempre tinanong ko nga dito kung magkano ito. Ang sabi pa naman sa akin ay 160 pesos. Kaya naman nagulat talaga ako. Kasi mga katampi sobrang haba niya. Kaya naman tinanong ko ulit. Nagulat ako mga katampi, 1.6 pala. Bale ito pala yung mga multiplication nila, may sagot na. Nung sinilip ko nga mga katampi, parang mali yung sagot nila. 9 times 12 dapat sagot ton 108. So yun mga katampi, hindi na nga ako bumili. Buti meron pa ako ditong extra. Ito nga pala yung aking mga manok. Ang tawag nga pala dyan ay si Rama. Hindi po sila lumalaki mga katampi, kaya ganyan ang height nila. Ang pangalan nga pala ng lalaki si Johnny Bravo. Grabe si Johnny Bravo mga katampi, oh, talagang sagad na sagad eh. Bibinyagan kaagad yung bagong bahay nila. Hindi ko nga alam kung magugustuhan nila yung aking ginawang nest box. Pagkatapos ko nga pala gumawa dito, ako naman ay naglinis. Sinilip ko nga ulit sila kung anong kalagayan nila doon. Aba, nagkukwentuhan nga pala sila kung paano mangyayari sa kanilang kinabukasan. Kung magiging adobo sila o kaya tinola. Syempre mga katampi, joke lang yun, pang show kaya yan. Dito nga pala sa kabila mga katampi ay paglalagyan ko nga pala ng mga isda. Kaya naman kailangan natin ng mga maraming galon. Agad nga ako tumungo, kalaboy singot ay hindi pala, kala Kuya Franz pala. Syempre kasama ko nga pala si Trixie, ang pinakamalupit na pixie. Asawa ko, Sixie. Charot! Tumutugma tuloy si Tampi Story. Nandito na nga ako kala Kuya Franz, kaya naman papakitaan ko siya ng mga bago kong tricks. Kaso lang napahiya ata ako. Kaya nga pala ako nandito dahil hihingi nga pala ako ng mga galon. Alam ko marami siyang mga galon mga katampi. Kagad nga ako pumasok sa kanila at napansin ko nga yung mga itlog ng kalapate niya ay nasa baba. At kulay yellow pa mga katampi, astig. Bali 4 na piraso ang binigay niya sa akin mga galon. Pre, pasubok naman itong magandang bike mo. May tricks ka ba dyan? Titignan ko, papakita ko sa'yo. Sige, patingin nga. Grabe mga katampi, papakitaan daw ako ng tricks. Tingnan nga natin, parang parehas lang kami nabibigatan sa aming sarili. Kaya naman ako na, itabi mo. Kaya naman manood ka, kayo din mga katampi kung paano ako mag-tricks. Aba, ang galing ah. Pare, gumagalaw na yung upuan mo ah. Ano, ayos natin to. Sige. Buti na lamang meron siyang dalang pangayos, kaya naman makikiayos tayo dito. Pare, hindi ganyan yan. Ay, di ba? Pinipihit yan. Di, ganun? Oo. Ganun pala. Okay na, pre. Okay na. Matibay na ba yan? Dito na nga pala nagtatapos ang aking istorya. Paalam sa inyo.